Lumaki sa simpleng pamumuhay ang binatang si Roldan. Ang kanyang inang si Lenny ay nagmula naman sa pamilyang may malawak na palayan. Kaya noong maghatian ng parte ang magkakapatid, si Lenny lang ang hindi nagbenta ng nakuhang parte ng palayan. Iyon ang nagsilbi nilang hanap buhay ng asawang si Rolando. At noong magbinata ang panganay nilang anak na si Roldan, ay naging katuwang na rin nila ito sa pagsasaka. Noong makagraduate ng high school si Roldan, ay kinausap siya ng kanyang inang si Lenny. "Anak, anong balak mo?" "Nakausap ko sina Kumaring Sonia. Ang sabi ay inaasikaso na raw ng anak niyang si Joey ang pagpapa-enroll para sa kolehiyo." "Eh bakit ikaw? Hindi ko napansin may inaasikaso ka tungkol doon." "Eh hindi ko pa nga nakikita ang diploma at card mo mula sa school. Kinuha mo na ba yon?" "Hindi pa po ma. Baka po sa susunod na linggo ko na yun kukunin. Kapag naisipan kong magpahinga lang muna rito. Tsaka yung pag-enroll po na sinasabi nyo, wala naman po akong balak mag-aral ng kolehiyo. Kaya bakit ako magpapa-enroll?" "Ha? Bakit? Hindi ka ba mag-aaral, anak? Alam mo ba na napakaraming mga estudyante ang nangangarap na makapag-aral ng kolehiyo? Pero ilan lang ang nakakapag-aral dahil magastos yun. Kahit pa nga sabihin sa state college lang mag-aral, ay hindi pa rin masasabing wala talagang gagastusin. Kaya hindi na nila tinutuloy ang pag-aaral. Samantalang ikaw, kahit pa paano ay kayang-kaya ka naman namin pag-aralin ng papa mo." "Naku ma, huwag niyo na akong pag-aksayahan ng pera. Ayoko mag-aral pa ng kolehiyo. Gastos lang yun. Isa lang naman ang dahilan kung bakit kailangan mag-aral ng kolehiyo, di ba? Iyon ay para makahanap ng trabaho sa hinaharap. Kaya hindi ko na yun kailangan dahil totoong hanap buhay naman na ang inaasikaso ko ngayon. Sa lawak ng palayan natin, imposibleng hindi ko kayang bumuhay ng pamilya sa pagsasaka rito. At saka, dalawa lang naman kami ni Mika na maghahati ng malawak nating palayan pagdating ng araw. Kaya sapat na to sa akin." "May punto ka naman dyan, anak. Pero malaking bagay pa rin kung may pinag-aralan ka. Huwag niyo na pong ipilit, ma. Buo na pong desisyon ko. Hindi na ako mag-aaral ng kolehiyo. Igugugol ko na lang ang buong oras ko dito sa palayan natin. May usapan na kami ni Papa na kapag na-maintain ko ang magandang ani ng palayan, ay bibilihin natin yung katabing palayan ni Mang Leroy. Halos kalahati rin ng palayan natin ang sukat noon at mas maganda raw ang takbo ng tubig doon kaya mas malulusog ang palay. Kung gusto nyo talagang magkaroon ng anak na professional, ituon nyo na lang ang atensyon nyo kay Mika. Nakikita kong matalino siya at masipag mag-aral. Pag-ipunan na natin at pag-aralin ng pagkadoktor o abogado. Tutulong po ako sa pagpapaaral sa kanya." "Ay naku anak, ang bata-bata mo pa pero napaka-advance mo na mag-isip. Ala sige, sa bagay may punto naman talaga yung mga rason mo at desisyon mo yan para sa iyong sarili. Kaya hindi na lang din ako kukontra. Si Papa mo ba may alam na tungkol dito?" "Opo ma, napag-usapan na namin ito nung nakaraang linggo." "Ay, isa pa yung Papa mo. Wala ring hilig sa pag-aaral. Second year high school nga lang natapos noon. Mabuti na lang dahil wala siyang bisyo at napakasipag rin sa pagsasaka. Kaya kahit pa paano, hindi tayo naghirap. Mukhang doon ka nga sa kanya nagmana." "O di ba po ma, maganda rin naman ang kinalabasan ng desisyon ni Papa na hindi mag-aral. Meron naman kasing ibang paraan para mabuhay maliban sa isang profesional." "Oo na anak, hindi na ako kontra. Huwag mo nang kalimutang ipagdala ng pagkain pag-almusal si Papa mo papunta sa bukid. Hindi yung nag-almusal nagkape lang. Kanin at yung 2 pritong longganisa ang dalhin mo na pang-almusal niya. Ako na lang ang maghahatid ng pagkain niyo mamayang tanghalian. Pritong tilapia at pinakulo ang talong at okra. At ang palaya ang gulay niyo."
Magdadala na din ako ng sausaw na bagoong at kalamansi. Wow, ang sarap nun, ma. Mapaparami ang kain ko mamaya, ah. Ma, pakidamihan po na ang kanin, na. Maraming marami po. Okay lang naman kahit sumobra dahil kakainin ko na lang sa merienda. Oo na, anak. Alam ko naman yon. Pareho rin kayo ni Papa mo ng gustong pagkain. O siya, maiwan muna kita rito at mamimili na ako ng isda at gulay sa talipapa. Wika ng inang si Lenny. At iniwan na si Roldan. Habang kumakain si Roldan, ay masaya siyang iniisip ang kanyang mga pangarap sa buhay. Una nilang usapan ng kanyang ama na kapag maganda ang ani at makaipon ay bibilihin nila ang isang palayan hindi kalayuan sa palayan nila at ipapangalan yun mismo kay Roldan. Para pagdating nga naman ng araw ay hindi yun kasama sa paghahatian nila ng kapatid niyang si Mika. Si Roldan rin naman kasi ang nagtatrabaho ng doble para sa kanilang palayan. Kung noong dati ay may 4 silang tauhan na tumutulong sa kanyang ama sa pagtatrabaho, noong umidad si Roldan na 15 taong gulang, ay naging 2 na lang ang kanilang katulong sa pagsasaka sa bukid. Palibhasa, kakagising pa lang ng mga manok ay nasa bukid na si Roldan at nagsisimula ng magtrabaho. Kaya nagagawa niya ang karamihan ng gawaing bukid. Kaya para sa kanyang ama, ay deserve niyang magkaroon ng gantimpala na lupaing palayan. Isang araw noon, sabay nagpunta ang bukid sina Roldan at ang kanyang amang si Rolando. Nang 3:00 ng madaling araw, wala pa silang almusal pareho. Nagkape lang sila bago umalis. Kaya pasado 8:00 ay nagugutom na ang kanyang ama. Sabi pa ng Mang Rolando, "Anak, uuwi muna ako, parang pagod na ako agad eh. Mag-aalmusal lang ako at iidlip saglit. Babalik din ako bago magtanghalian para sabay na tayo rito nakakain." "Okay po pa. Siya nga pala pa, huwag mong kalimutang magdala ng snow beer na para may mangat akong matamis habang nagtatrabaho mamaya." "Oo anak, sige." Wika ng ama at umalis na. Dahil sa nakaramdam na rin ng pagod ay nagpasya si Roldan na magpahinga na rin mula sa maliit na kubong pahingahan. Naupo lang siya roon habang umiinom ng tubig. Hanggang sa may nakita siyang isang magandang dalagang naglalakad sa may pilapil. Napangiti na lang siya dahil umulan noon ng karang gabi. Tapos yung dalaga ay nakasuot ng puting shorts at pink na damit. Sa tingin ni Roldan, hindi taga roon ang dalaga dahil hindi yun pamilyar sa kanya. Maliban pa doon, halatang taga-syudad lalo na at napakaputi noon. May kulay ang buhok at may pagkakikay kumilos. Panay pa ang tili sa tuwing mai-slide ng kaunti ang paa. Napasabi na lang si Roldan ng pabulong, "Naku miss, maling desisyon niyan na mamasyal sa pilapil na ganyan ang suot. Pustahan hindi aabot ng 5 minuto, nakasubsob ka na sa..." "Ay, ayun, nakasubsob na nga." Gulat na wika ni Roldan kasi hindi niya pa natatapos ang binubulong sa sarili. Nadulas na ang dalaga, nauna ang mukha, subsob sa bahagi ng palayan na wala pang tanim. Pero marami ng stock ng tubig dahil inihahanda na para matamnan. Nakita ni Roldan na nagkakawag ang kamay at mga mapupunting binti ng dalaga. Kung walang tutulong doon, talagang malulunod yon. Dahil hindi makakahinga, kaya naman dali-daling tumakbo si Roldan sa kinaroroonan ng dalaga at agad hinawakan ang katawan at hinila pa itaas para maitayo. Pupungas-pungas naman ang dalaga habang hinahabol ang hininga. Galit na galit yon na nagtitili. Tapos sinabing, "Don't touch me, bastos ka." Naggulat si Roldan dahil siya na nga ang tumulong, siya pa ang bastos. Doon niya naalala na
noong hilahin niya ang katawan ng dalaga, ay malambot na bagay ang kanyang nahawakan. Kaya malamang dibdib yun ng dalaga. Sabi naman ni Roldan, "Ako ang bastos? Ayos ka rin no? Kung hindi kita tinulungan, edi patay ka na sana." Wika niya sabay lumayo. Panay pa rin ang reklamo ng dalaga habang pinupunasan ng muka. Pero mas lalong humahapdi ang mata dahil sa putik na hindi maalis-alis hanggang sa huminto yun sa pagwawala. Umupo sa pilapil at umiyak. Kahit nasigawan ay hindi pa rin maiwasan ni Roldan ang maawa sa dalaga. Kaya kinuha niya ang kanyang galon na may lamang inaming tubig at lumapit sa dalaga. Sabi niya, "Anong problema mo? Bakit hindi ka pa umalis?" Yung mata ko sobrang hapdi na, wala akong makita dahil hindi ako makamulat. Sige, wag kang gagalaw ah. Babanlawan ko ang mata mo para maalis ang putik. At subukan mo akong tawagin uling bastos, ibabaon kita pabalik sa putik na kinalubluban mo. Wika niya sa boses na medyo masungit. Tumangu-tangu lang ang dalaga, kaya binuhusan na ni Roldan ng tubig ang muka. Habang pinupunasan ng towel niya ang muka pati ang mata. Ibuka mo ang kamay mo, hugasan mo tapos saka mo lagyan ng tubig at ihila mo sa mismong loob ng mata mo para matanggal ang putik na nariyan sa loob. Sumunod naman ang dalaga sa sinasabi ni Roldan. At noong malinisan na ang mata ay saka tumingin ng diretso sa kanya. "Salamat ah." "Walang anuman," sagot ni Roldan at iniwan ang dalaga. Tumayo naman yun sa pagkakaupo sa pilapil tapos pagkapang na sumunod sa kanya. "Kuya, anong pangalan mo?" "Roldan." "Ah, Roldan. Sorry ha, tinarayan kita at sinabihang bastos. Nagulat lang naman ako. Paano ba naman kasi? Sa dami ng pwede mong hawakan, yung 2 babies ko pa ang kinapitan mo nung hilahin mo ko." Sabi naman ni Roldan, "Sorry rin dahil nataranta na ako. Baka kasi mamatay ka na kapag naubusan ka ng hangin. Kaya hindi ko na rin inalampa kung saan ako nakahawak." Sabi naman ng dalaga, "Bakit ba kasi ang dulas-dulas ng pilapil dito? Tsaka bakit ka narito sa lupain namin?" Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Sabi naman ni Roldan, "Unang-una miss, lupain namin to. At yung pilapil na tinibag mo at kahon ng palaya na ginulo mo ay sa amin. Kakatapos lang namin yung trabahuhin ni Papa kaninang madaling araw. At kaya rin madulas dahil umulan ng malakas kagabi. Sino ka ba? Bakit ka narito at mamasyal sa pilapil?" "Ha? Hindi namin to lupain?" "Hindi." "Sino ka nga?" Tanong muli ni Roldan. "Ako si Irish, anak ng may-ari ng lupain ito." "Hala siya, ang kulit, kakasabi ko lang na lupain namin to." "Kaninong palayan ba dapat ang papasyalan mo?" "Sa lupain nga namin na binabantay ni Mang Tolits." Natawa naman si Roldan sabay sabing, "Itong nasa kalawang bahagi hanggang doon sa niyogan sa dulo ay sa amin. Itong kanan magmula dyan, sa may bahagi may palay na hanggang bewang ang tangkad, hanggang doon sa dulo ay yung binabantay ni Mang Tolits. Pagmamay-ari raw ng isang taga-Maynila na Gonzales bang apelyido noon." "Ala, sorry, mali pala ako nang napuntahan. Akala ko dito ito sa amin. Pasensya na, yung mga nasira ko ah. At saka salamat sa pagliligtas mo sa akin. By the way, my full name is Irish Gonzales. Sige, see you around." Wika noon at nagsimula ng maglakad papalayo. Sabi naman ni Roldan, "Saan ka pupunta?" "Uuwi na," sagot ng dalaga. Sabi naman ni Roldan, "Yang daan na tinatahak mo ay papuntang Kakahuyan. Kahit maglakad ka ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 oras ay hindi ka makakauwi sa inyo. Dahil pagkatagos mo dyan, ay ibang bayan na at napakaraming ligaw na hayop dyan."
Pero kung uuwi ka sa bahay nyo, dito ka sa kabilang daan. Nakikita mo yung magkatabing puno ng niyog at may mangga sa gilid? Yan ang gawin mong palatandaan. Nariyan ang daan papauwi sa sentro. Ay, sorry. At salamat ulit. Kung wala ka, baka kung saan na ako nakarating. Wika ng dalaga at kakamot-kamot sa ulo na naglakad sa direksyong itinuro ni Roldan. Habang naglalakad yon ay dumadaan sa harapan ni Roldan. Hindi nakawala sa kanyang paningin ang napakagandang hubog ng katawan noon. Lalo na at manipis na tela ang suot ng damit at shorts na kumakapit na sa katawan dahil sa pagkakabasa. Kaya hulmang-hulma talaga ang napakagandang hubog noon. Maging ang kabundukan ay talagang hulma at kurbado. Kaya napalunok ng laway niya si Roldan at kahit paputikan kanina ang mukha ng dalaga, hindi pa rin mapagkakaila na napakaganda noon. Sakto lang ang tangkad noon na sa tansya ni Roldan ay mga nasa 5'5". Samantalang si Roldan ay 5'9". Kahit medyo natarayan siya ng dalaga, medyo kinilig naman din si Roldan at nangarap ng kaunti na sana magkita pa silang muli ng babaeng yon. Muli nang tumuyo si Roldan at ipinagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho. Bago sumapit ang 12:00, ay dumating naman si Mang Rolando, dala ang kanilang pantanghalian. Habang kumakain ay sabi ng ama, "Anak, anong nangyari dito noong wala ko? Bakit nawasak yata ang pilapil sa unahan?" Kanina lang maayos yan. Diyan tayo nagtatrabaho kanina, di ba? Opo pa. May dalaga kasing naligaw. Ayun, nadulas yan at nabaon ang buong mukha sa putikan. Natawa naman ng ama, sabay sabing, "Hindi nga, seryoso ka anak? Sinong dalaga naman ang maliligaw rito sa gitna ng palayan?" Iris Gonzales daw po ang pangalan niya. Anak daw ng amo ni Mang Tolit. Akala niya ito ang palayan nila, kaya dito naglakad-lakad. Muntik na nga pumanaw kung wala ako dito. Kasi hindi niya mabunot ang kalahati ng katawan niya na nakabaon sa putikan. Sabi naman ng ama, ay naku mga taga-syudad talaga, tatanga-tanga anak no? Oo nga po pa. Kung narito lang kayo, siguradong sasaktan tiyan mo sa kakatawa sa itsura niya. Pinagsasampal nga ako noong una dahil bastos daw ako. Hindi ko kasi alam na yung kanyang kabundukan na hinawakan ko noong hatakin ko siya pa itaas. Nagtaranta na rin kasi ako at baka malunod siya. Pero nagsuwala naman bandang huli. Nakakatawa naman nun anak. Pero malay mo, ang babae yun palang nakatadhana para sa'yo. Naku po pa, malabo yun. Sobrang arte at anak mayaman. Sus, kung makapagsalita ka naman anak, para namang hindi ka anak ng isang babaeng maarte, maselan at mapanglait. Ganon din ang ugali ng mama mo dati. Tapos ako naman ay trabahante ng kabilang palayan. Dahil na rin sa galing kong dumiskarte, kaya napaibig ko si mama mo. At noong maging kami, ay nabago na siya ng ugali. Kita mo naman ngayon, sobrang bait na niya. Kaya malay mo nga, yung babaeng yun ang nakatadhana para sa'yo. Pag nagkita kayong muli, simulan mo na sa pakikipagkaibigan. Wala namang masama doon eh. Kung ayaw sa'yo, edi wag ipilit. Wala namang masama na sumubok kahit papaano. Kasi paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Sa bagay, tama ka po pa. Sagot naman ni Roldan, habang patuloy ang subo ng gulay at pritong tilapia, habang sa malayo nakatingin. Kinahapunan noon, pasado 3:00 pa lang, ay nagsiuwi na ang mag-ama. Marami na rin naman silang nagawa. Lalo at madaling araw pa lang ay nasa palayan na silang parehas. Matapos makaligo si Roldan, ay naisipan niyang maglakad-lakad muna patungo sa basketballan. At kung may pagkakataon, ay maglalaro na rin siya. Pagkarating niya roon, ay meron nang naglalaro, kaya naisipan niyang manood na lang muna. Nagtungo muna siya sa isang tindahan.
upang bumili ng malamig na soft drinks at 2 munggong hopya na kanyang paborito. Tapos, saka siya lumapit sa may court. Medyo nakadistansya siya sa nanonood nang may magsalita sa kanyang tabi. Ang ganda ng laban ah. Sinong lamang? Sila Boyong at Warren. Parehong magagaling sa depensa at mga shooter rin kaya walang panama ang mga dayo. Sagot niya at hindi na muna naisip kung sino yung nagsalita sa tabi niya. Akala niya ay yung mga kaedaran na lang na taga-roon din. Hanggang sa maisip niya na hindi pamilyar sa kanya ang boses, kaya agad siyang napalingon. Nakita niyang nakangiti na nakatitig sa kanya ang dalagang si Irish. Ikaw? Oo ako. Nahihiyang sagot ng dalaga. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Roldan. Anong klaseng tanong yan? Public area to, di ba? Bakit sa ibang court pati ng kalsada? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang point ko ay bakit ka narito sa tabi ko? Baka manampal ka na naman bigla. Depende kung hahawakan mo ring bigla ang mga babies ko. Nakangit-ngit sagot pa ng dalaga. Sorry na tungkol doon. Nagpaliwanag naman ako, di ba? Hindi ko naman yun sinasadya. Nagmamadali lang akong hilahin ka dahil baka mapaano ka. Siya nga pala, kamusta ka na? Hindi ka ba nakainom ng tubig ng palayan o nakakain ng putik? Nakakain ka unti, pero ayos na ako. Nakapagpahinga na rin ako. Tara, lakad-lakad tayo. Saan naman tayo pupunta? Di mamamasyal. Ipasyal mo naman ako dito. Ikaw ang taga rito, di ba? Total, ikaw rin naman anak ng savior at guide ko kanina para makauwi ako ng ligtas. Di, ikaw na rin ang mag-tour sa akin dito sa lugar nyo para masiguradong ligtas ako makakapasyal at makakauwi. Sigurado ka? Gusto mo ko makasama sa pamamasyal? Sabi mo nga kanina, bastos ako. Sorry na rin at nasabi ko yun. Nabigla lang naman ako. Tsaka okay lang yun. Iniligtas mo naman ang buhay ko. Kung tutuusin, kulang pa yun na reward sa pagkaligtas mo sa akin. Tara na, uwi ka ng dalaga. Kahit medyo nahihiya, ay sumunod na lang din si Roldan. Dahil kawawa naman talaga ang dalaga kung hahayaan niyang maglakad-lakad ng mag-isa. Sakto sa kanilang paglalakad ay madadaanan nila ang bahay nila Roldan. Tapos nasa may bakuran nila ang kanyang amang si Rolando. Agad naisip ni Mang Rolando na ang dalagang kasama ng anak ay ang ikinuwento nito sa kanya na nadulas at nabaon sa palayan. Kaya naisipan niyang gumawa ng drama. Noong magkatinginan sila Roldan ay ininguso niya sa anak ang kasama. Tumango naman yon, kaya kumpirmadong iyon nga ang dalagang sinasabi ng anak. Idagdag pa na hindi pamilyar sa kanya ang mukha noon at makahalata na kakaiba ang ganda at itsura noon sa mga dalagang taga-roon lang din sa kanila. Sabi ni Roldan, Irish, ito nga palang bahay namin. Siya naman ang papa ko, si Papa Rolando. Pa, si Irish po. Bagong kakilala. Doon ko lang nakilala sa may basketballan. Maglalakad-lakad lang kami. Bago siya sa may lugar natin eh. Ganun ba? Nice meeting you, Iha. Nice meeting you rin po, Mang Rolando. Siya nga pala anak. Hindi ko na ilang tanong sa'yo kanina. Noong papauwi na kasi tayo, napansin kong nasira ang pilapil ng inayos ko at nagkaroon ng malaking butas ang kahon ng palayan na parang may sumira at nagtampisaw doon. Nakita mo ba kung sinong sumira noon? Nagkatinginan sina Roldan at ang dalagang si Irish habang namumula sa kaba ang mukha ng dalaga. Sabi naman ni Roldan, oo pa, nakita ko nga kung sinong sumira noong pilapil at nagkabutas nung inayos mong taniman. Si Mang Okoy, lasing na naman kasi. Nagyawang-yawang noong dumaan. Pinagalitan ko nga dahil baka madulas at masira ang pilapil. Pero makulit eh.
Kaya ayun, nadulas na nga at nahulog sa kahon ng palayan. Hayaan mo pa, ayusin ko na lang bukas. Ganun ba, anak? Pasaway talagang okay na yon. Pipilipitin ko ang tenga noon kapag nagkita kami. Ang hilig maglakad sa pilapil ng lasing eh. Sige po, lakad-lakad muna kami pa. Sige anak, ingat kayo. Opo pa. Pika pa ni Roldan, pero noong tumaligod na ang dalaga, ay naka-thumbs up at kumindat sa kanyang ama. Dahil wala naman talagang taong ang pangalan ay okay sa kanilang lugar. Gawa-gawa lang din yon sa drama para pagkabahin ng dalaga at isipik iniligtas na naman siya ni Roldan. Noong biglang humawak sa kamay niya ang dalaga, sobrang lamig noon at pinagpapawisan. Uy, Irish, anong nangyari sa'yo? Bakit ang lamig ng kamay mo? Sabi naman noon na seryoso ang mukha. Roldan, salamat ah. Salamat saan? Pagliligtas mo sa akin na mapagalitan ni Papa mo. Mabuti at hindi mo sinabing ako ang nakasira ng pilapil at nakabutas doon sa may taniman. Siya pa pala ang naglinis doon, nakakahiya talaga ako. Sabi naman ni Roldan nang nakangiti, ano ka ba? Wala yun. Hindi mo naman kasalanan na maligaw at madulas. Totoo naman talaga na madulas ang putik sa magdamag na ulan. Alas 3 pa lang na madaling araw ay nasa palayan na kami. Dahil sinasamantala namin na malambot ang lupa at maraming tubig para hindi mahirap ang bungkal. Pero salamat pa rin. Pangalawang beses mo na ako niligtas. Huwag mo na nga isipin yon. Hindi naman ako kwentang tao. Sagot pa ni Roldan. Pero ang totoo ay tuwang-tuwa siya sa drama ng kanyang amang si Mang Rolando. Dahil nagmukha siyang superhero sa paningin ng dalaga. Sa kanilang paglalakad ay nakarating sila sa bahaging malapit sa may simbahan. May nagtitinda doon ng mga RTW at mga garments. Lumapit doon ang dalaga at nagsukat ng sombrero. Tapos napili ang kulay pula. Saka kinuha naman ang kulay blue at sinukat kay Roldan. Teka, bakit mo ba yung sinusukat sa akin? Wala akong dalang pera. Pinambili ko na ng soft drinks at hopya kanina. At saka magkano lang din naman ang dala ko? 50 pesos. Sabi naman ng dalaga, bakit? May sinabi ba akong ikaw ang magbabayad nito? Huwag ka na lang malikot. Suot mo ng maayos at umarap ka sa salamin. Ano, nagagandahan ka ba? Oo naman. Ito yung mga pinakamahal na nakadisplay sa itaas eh. Malamang maganda talaga to. At maganda rin ang presyo. Pero gusto mo nga o nagagandahan ka? Oo nga. Okay, sagot ng dalaga. At agad nang dinala sa counter ang dalawang sombrero at pinayaran. Pagkalabas, ay isinuot ang kulay pulang sombrero, tapos ang blue naman ay saplit ang isinuot kay Roldan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng binata. Hala siya, kunwari ba bobo? Hindi ba obvious na binili ko yan para sa'yo? Para couple cup tayo. Bakit couple ba tayo? Hindi pa, pero ramdam kong malapit na. Kaya ina-advance ko na. At saka, pasasalamat ko na rin yan sa'yo sa pagliligtas mo sa akin ng 2 beses. At saka, may tanong ako sa'yo, Roldan. Baka kasi panay ang date natin tapos may sabit ka pala. Wala ka bang girlfriend? Officially o patago o kahit fling lang sa mga babaeng pilingera? Baka kasi bigla na lang may pumalo sa ulo ko dahil sa may selos. Wala kang girlfriend. Officially or unofficial. O kahit MU o ka-fling. Bahit bukid lang ang lakad ko sa araw-araw. Kung lumabas man ako ng bahay, ay doon lang sa may basketballan para uminom ng soft drinks at makakain ng paborito kong hopya. Nakakatuwa ka naman. Ang babaw lang ng kaligayahan mo. Pwede ba kitang i-reserve? Anong ibig mong sabihin i-reserve? I-reserve maging boyfriend. Kung gusto mo nang magkaroon ng girlfriend, edi ako na agad ang ligawan mo. Huwag na sa iba. Hihintayin na lang kita. Sigurado ka? Oo naman. Bakit ako? Alam mo, mahirap lang kami. Samantalang kayo, ang lawak ng palayan nyo at may niyogan pa. Mayaman din kayo.
Hindi tayo bagay. Ano ka ba? Mas bagay nga tayo kasi may palayan at niyugan ako. Magsasaka ka naman. Anong mangyayari sa palayan at niyugan kung ang magiging asawa ko ay walang alam sa pagtatanim? E di ipapaasikaso ko rin sa iba. Kaya sa nakikita ko, tayo ang perfect match. Hindi makapaniwala si Roldan sa naririnig. Bakit parang hindi ka naniniwala? Tanong ng dalaga. Kasi, basta hindi lang ka panipaniwala. Di tara. Since narito na tayo sa harapan ng simbahan, pumasok na rin tayo. Wika ng dalaga at hinila na si Roldan papasok. Wala namang tao noong oras na yon dahil walang misa sa ganoong oras at bihira na ang nagpupunta para magdasal. Tangi yung isang volunteer na janitor lang ang naroon, nagwawalis sa bahaging likuran. Dumiretso na sila sa pinakaharapang upuan malapit sa altar. Tapos humarap si Irish kay Roldan. Heto na tayo sa harapan ng altar. Siguro naman maniniwala ka na at hindi ko rin naman kaya magsinungaling sa harapan ni Lord. Roldan, gusto kita. Hindi lang dahil sa iniligtas mo ako. Dahil noong makita kita ay parang may nararamdaman akong sign sa sarili ko na ikaw ang lalaking para sa akin. Kung nakakatawa sa'yo, wala na akong magagawa doon. Basta ang mahalaga, nasabi ko sa'yo ang totoo sa harapan mismo ni Lord. Tsaka yung sinabi ko sa'yo kanina, i-reserve mo ako kung sakaling gusto mo nang magka-girlfriend. Balitaan mo na lang ako at uuwi ako rito agad para puntahan ka. At sabihin sa'yo ng personal ang salitang oo, pumapayag ako. Sabi naman ni Roldan, Irish, gusto rin kita. Ang totoo niyan, kaya ako naglalakad-lakad papuntang basketball dahil umaasa akong makita kang muli. Kahit masulyapan lang kita, masaya na ako. Ngayon ko na rin sa'yo sasabihin na gusto ko nang magka-girlfriend at gusto kong ikaw yon. Agad namang nangilid ang luha sa mata ng dalaga. Luha daw yun ng saya. Agad itong yumakap kay Roldan kaya gumanti na rin si Roldan ng mahigpit na yakap. Sabi naman ni Roldan maya-maya, Irish, tara na sa labas. Baka sawayin tayo ng janitor rito. Sabihin pang, dito tayo naglalambingan sa harapan ng altar. Ops, correction. Wag na wag mo na akong tatawagin Irish. Ang gusto ko, babe na, okay? Okay, babe. Sagot ni Roldan, tapos lumabas na sila ng simbahan. Saglit pa silang naglakad bago inihatid ni Roldan si Irish sa tapat ng bahay nito. Babe, sinong nandyan sa bahay niyo ngayon? Tanong ni Roldan. Buong pamilya ko, babe. Kasi nakabakasyon kaming lahat. Nandyan si Mommy at Daddy. Pinsan kong sina Kuya Dudes at Ate Myra. Siya nga pala, babe. Ilan kayo magkakapatid? Unika iha ako, babe. Ibig sabihin, ako lang ang magmamana ng lahat ng lupain namin na palayan at niyugan. Yun din ang dahilan kaya dapat talaga na isang magsasaka ang maging asawa ko sa future. Kasi kung ako lang ang mag-aasikaso niyan, ano mangyayari sa akin? Malulunod sa putikan kagaya ng nangyari sa akin kanina. Kaya iyon nangyari kanina ay isang malinaw na sign na ikaw ang dapat kong maging asawa. Babe ka ha, huwag ka mambababae. Ngayon pa nga lang ay mahal na kita tapos mas lalo pa kitang mamahalin pagtagal. Tapos lulukohin mo lang ako? Teka, bago ka magparata ng ganyan, simulan mo muna sa observation. Kasi kung sasabihin ko lang sa'yo na kahit kailan ay hindi kita lulukohin, ay isa lamang yung statement na walang proof. Kaya dapat magtagal ang relasyon natin ng panghabang buhay. Para habang buhay ko mapatunayan sa'yo na mahal kita at hindi kita lulukuhin at ipagpapalit sa iba. Nice, ang sweet naman ng mga sinabi ng babe ko. Wika ng dalaga sabay dampi sa labi ni Roldan. Saka pumasok na sa may gate. Umalis na lang din agad si Roldan dahil narinig niyang nagkaingay sa gate na mukhang may lakad ang pamilya ni Irish at ang dalaga na lang ang hinihintay.
Pagkarating ni Roldan sa kanilang bahay, ay agad niyang ikinuwento sa kanyang ama ang mga nangyari. Tuwang-tuwa ang kanyang ama dahil napaka-effective daw pala ng drama niya na kunwari hindi niya alam kung sino ang sumira ng pilapil. Wala rin namang naging tutol ang ina ni Roldan dahil kung saan raw siya masaya ang anak ay susuportahan niya ito. Lalo at isa naman ito mabuting anak. Kinabukasan noon ay nagsimula na ang araw-araw na pagdalaw ni Irish kay Roldan sa palayan. Hindi na ito nagsusuot ng short na maiksi at kulay puti, panay kulay brown na jogging pants at black t-shirt na para kahit madulas ay hindi na siya magmumukhang taong grasa sa dumi. Naging masaya ang kanilang araw-araw na pagkikita. Madalas may dalang masasarap na merienda ang dalaga na pinagsasaluhan nila. Isang araw noon ay nagulat si Roldan dahil kasama ni Irish na dumating ang mama niya. Ayon pa sa kwento ng ina ni Roldan na si Aling Lenny, kumatok na lang daw basta si Irish sa bahay nila at nagpakilala na girlfriend ni Roldan. Tapos inaya na siyang pumunta sa bukid para magdala ng merienda. Kaya pinagbigyan na lang din ng mama ni Roldan na samahan dahil baka daw mapano pa sa daan kung pupunta mag-isa. Isang araw noon, sinundo ni Irish ang binata sa bukid nila. Pasado 2:00 yun ng hapon. Wala ang kanyang ama dahil may ibang nilakad sa bayan. Siya naman ay walang masyadong mahalagang gagawin. Kaya pagkatapos ng tanghalian, ay nakatambay na lang siya sa may kubo nang dumating ang dalagang si Irish. Ang sabi nito, "Babe, wala kang mahalagang gagawin rito?" "Wala na, babe. Baka bukas na ay hindi na muna ako pupunta rito. Papahinga muna kami ni Papa ng 1 linggo." "Ganun ba? Tamang-tama pala. May gusto akong puntahan ngayon." "Saan naman?" "Basta akong bahala sa daan. Alam ko ang papunta roon." Sabi naman ni Roldan, "Sigurado ka? Alam mo? Baka naman maligaw tayo." "Oo babe, alam ko kung saan." Nagsimula na nga silang maglakad hanggang sa makarating sa isang kubo. "Tara sa loob babe." "Kanino kubo to?" "Sa amin, ipinagawa ito ni Daddy. Para may mapagpahingahan kami kapag pupunta rito. Kita mo nga oh, may mga naka-stack na kumot at unan na binalot sa plastic para hindi madumihan." "Eh, anong gagawin natin dito?" tanong ni Roldan. "Eto," sagot ng dilag, sabay tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Doon pa lang ay alam na agad ni Roldan ang ibig sabihin ng dalaga. Kaya naman naging masigasig na rin siya sa pagtugon sa gusto nito. Inilatag nila ang banig at makapal na kumot at naglagay ng 2 unan. Saka muli nagtabi. Makalipas ang mahabang mga minuto, ay isa-isa na nilang inalis ang mga nakasagabal sa kanilang plano. Hindi makapaniwala si Roldan na mararanasan niyang makapamasyal sa magandang tanawin na pagmamay-ari ng isang senyorita at tagapagmana ng malawak na asyenda. Dahil technically, pwede nang ituring na hasyenda ang lupaing pagmamay-ari ng pamilya ni Irish. At syempre, siya ang senyorita ng kanilang pamilya. Masayang-masaya silang pareho habang pinag-iisa ang kanilang mga sarili. Bagamat nasasaktan noong una, ay sinabi ng dalaga na handa itong tiisin ng lahat para ipakita kay Roldan na totoong mahal na ito at handa siyang ialay ang kanyang sarili. Sinabi naman ni Roldan na kahit anong mangyari ay hindi ito mawawala o hindi niya ito iiwanan dahil mahal niya rin ito. Magmula noon ay halos araw-araw ng leyon ginagawa sa kubong yon. Sumasaglit sila kapag umaalis ang ama ni Roldan at silang dalawa na lang ang maiiwan sa bukid. Makalipas ang mahigit 1 buwan ay nagpaalam ang dalagang si Iris kay Roldan. Babalik na sila ng Maynila ng pamilya niya
sa Maynila. Nag-iwan ito ng cellphone number at address para kung magkaroon daw ng cellphone si Roldan, ay pwede silang magtawagan at mag-text. Pero kung hindi naman makakabili ng cellphone, ay sulatan na lang siya sa address na yon. Huwag rin daw mag-alala ang binata kahit hindi ito makabili ng cellphone dahil sa susunod na bakasyon ng dalaga sa susunod na taon, ay magdadala ito ng bagong cellphone para kay Roldan. Muli nilang pinagsaluhan ang kanilang pagmamahalan sa kubong yon at buong maghapon silang naroon. May dala naman silang pagkain na pangtanghalian at merienda. Talagang sinulit nila ang natitirang oras na magkasama. Kinabukasan noon ay umalis na nga ang buong pamilya nila Irish. Hindi na nagawa pang mag-abang ni Roldan sa pag-alis ng dalaga dahil hindi pa naman siya legal sa pamilyang ito. Isang buwan na rin mahigit ang pagiging malungkot ni Roldan. Kahit pa nagpadala siya ng sulat ay kailangan pa niyang maghintay ng 1 linggong mahigit bago matanggap ang reply ng dalagang si Irish. Isang araw noon, pagka-uwi ni Roldan sa bahay, ay nagulat siya noong makita may isang sasakyan na van sa harapan ng kanilang bahay na nakaparada. Tapos may 2 lalaki ang nakatayo doon at hindi niya yun kilala. Nakaramdam siya ng kaba at nagtuloy-tuloy sa pagpasok upang alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang mga magulang. Nagulat siya noong maabutang naroon sa sala ang kanyang mga magulang at sa tapat naman nito ay si Irish at ang mga magulang ng dalaga. "Anak, tamang-tamang dating mo. Maupo ka muna rito. May sadya sa'yo sina Mr. and Mrs. Gonzales." Agad nagsalita ang ama ni Irish. "Roldan, isang tanong isang sagot. Ayoko ng sagot na pasikot-sikot. Usapang lalaki sa lalaki. Kapag hindi ko nagustuhan ang sagot mo ay magkakagulo tayo dito." Napalunok ng laway niya si Roldan at kinabahan. Tapos nagsimula ng magtanong ang tatay ni Irish. "Roldan, totoo bang sinasabi ng anak ko na magkasintahan kayo?" "Opo. Buntis ang anak ko at sabi niya ikaw daw ang ama. Handa ka bang panagutan siya at pakasalan?" "Opo." "E di wala na tayong kailangang pag-usapan pa." Tumayo ang daddy ni Irish sabay lapit kay Mang Ronaldo at Aling Lenny. "Paano mga balae? Ayos na tayo rito. Magkita na lang tayo ulit bukas. Kayo naman ang pumunta sa bahay para makapaghanda kami ng munting salo-salo habang pinag-uusapan ang detalye ng kasal. Roldan, welcome to our family. Paano? Naiwan na namin kayo dito. Ikaw Irish, kasama ka ba sa pag-uwi mo o dito ka muna?" "Dito na po muna ako, daddy. Bukas na ako uuwi sa bahay kasabay ng pagpunta nila Roldan dito sa atin." "Okay, sige. Mauna na kami, baka bumagsak pang malakas na ulan." Wika ng daddy ni Irish at nagsalabas na ng bahay ang mag-asawa. Agad namang tumayo si Irish at tumakap kay Roldan. "Babe, magkaka-baby na tayo. Salamat at hindi mo ko nalikuran." Umiiyak na wika pa ni Irish. "Bakit naman kita tatalikuran? Di ba? Maayos naman ang usapan natin simula pa lang. Handa akong panagutan kung anong kahihinatnan ng mga ginawa natin. Kailangan makasama kita habang buhay para mapatunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Kaya bakit ko palalampasin ang pagkakataon na matupad ang pangarap mong yun? Mas mahal kita higit pa sa alam at nararamdaman mo." Wika ni Roldan. Sabay siniil niya ang kasintahan na buntis. Napangiti naman ng kanyang mga magulang at natuwa sa lahat ng narinig. Makalipas lang ang 2 linggo, ay ginanap na ang kasal nila Roldan at Irish. Doon na rin tumira si Roldan sa mansyon ng pamilya ni Irish dahil wala namang tao doon na nakatira. Sa Manila kasi talaga nakabase ang buong pamilya ng Dilag, gawa ng naroon ang kanilang mga negosyo. Namuhay at masagana sila Roldan at Irish na sa kasalukuyan
ay binayaan pa ng karagdagang 3 anak. Ayun my loves, isa na namang masayang kwento ang ating natunghayan. Naway inyong nagustuhan at kinapulutan ng aral. Mag-iwan ka na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin, para alam ko na nakasama kita sa kwentong ito. Bago matapos ang video, ay sana nakasubscribe ka na rin para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ko dito. See you in the next story. Bye bye and take care.